Marami sa atin, bokya sa math. Paano pa kaya kung calculus na ang pag-uusapan? Pero maning-mani yan ng 8 taong gulang lang na si Ayo na ang dunong sa calculus sing level na ng mga nasa kolehiyo. Kurtang-kurta ba ang utak mo sa mathematics? Paano pa kaya sa calculus? Ay, ano ba naman to? Ang hirap-hirap naman. Nalilito ako sa fraction. How much time do I have? Pero sa 8 taong gulang pa lang na batang ito, wala tayo. Pare-pareho. Maning-mani ang calculus. Meet Ayo, Aristotle Nikolai Kalika, ang ating calculus whiz kid. Kayang-kayang makipagsabayan kahit pa sa mga college student ng University of the Philippines, Diliman. Nag-viral nga kamakailan ang kuha niya habang nagsisit-in sa Math 54 o Integrated Calculus class sa UP Diliman. Doon sila sa pinakataas, so di ko alam na binibidyo ako. Nagulat sila. Kala nila impossible. Initially, akala ko nagsiscribble, nagdoodle lang. Tapos nung tanong si sir, nadinig ko si Ayo, sinigaw niya yung sagot. Parang among us regular students, siya lang yung nag-recite. Nagulat lang kami that night. Pagbukas namin ng Facebook account namin, ang daming nagpapadala ng messages na kino-confirm nila, "Ma'am, si Ayo po ba to?" Nito lang Webes, nakilala ko ang ating munting henyo. To the rescue, ang ating quiz master at mentor rin ni Ayo, si Professor Carlo Francisco Adahar o Quizmaster Paco for short. Find 365 squared. 133,225. Paano niya ginagawa? Paano? Ano yun? Ano yung ginaganon-ganon mo, Ayo? Sisimula muna ako sa 360. Tapos, tuloy-tuloy ko yung square roots ko doon sa isip ko. Sa isip talaga. Hindi niya kailangan ng papel. Hindi na po. So slow. So slow. Oh my God, nagrereklamo siya. So slow. We have to speed it up, Quizmaster. O sige, okay. I will not ask questions anymore. What is 276 times 324? 3,000 minus 4, 6, 8, 4. Mas mabilis pa siya sa calculator. O baka masabihan na naman tayong so slow. Go ahead, Quizmaster. What is the square root of 786,769? Maning-mani yan. Nandun na nga siya sa 63 million eh. Hindi, 100 plus pala, million. Answer? Simplify the following expression into a complex number in rectangular form. I raised to 2017 plus 3i raised to 512 all over the conjugate of the quantity 1 minus I squared. Kahit anong gawin nyo sa akin, patayin nyo pa ako, hindi ko makukompute yan. This negative 3 halves I, My God! Alam mo bang hindi ako nakatungtong ng calculus? Hanggang algebra lang ako sa college. Tapos hirap na hirap pa ako. Eto ka, at 8 years old, ang galing mo na sa calculus. Paano mo ba ginagawa? Ano sikreto? Aral lang. Does it feel like that you sit in a class or classes in the University of the Philippines, Diliman, who are in learning calculus or algebra and trigonometry with them? I'm happy. You can answer the equations faster than many of them. Most. What do they say to you when they see you? They look at my answer. Oh my God, nangungopia yung mga classmate niya sa UP Diliman. Kung sino man kayo. Mahiya kayo sa batang to. Paano yun, Ayo? Mas matalino ka pa dun sa mga malalaki mo ng classmate sa UP. Okay lang sa'yo yun? Pag naiinip, Naiinip ka sa kanila. pag tapos na ako, Meron ka pa kayang aaralin? marami pa akong hindi alam. Ano pa yung mga gusto mong matutunan? Matrices, probability, statistics. For the life of me, hindi ko narinig yung mga Transformations. Ito ko lang ginagawa niya, nagko-compute ng mga numero. Pag kunwari po, And walang this up- ginagawa, naghihintay. Up to 63 million.
You've already computed the square root of numbers as high as 63 million? Higher than that. Higher than that? Maybe 104 million. Eh, wala naman ako nakikitang computation. Paano mo ginagawa yun, Ayo? I Paano just yun? check it every 1,000 numbers. Paano niya ho kaya ginagawa Actually, yun? hindi rin Na-figure po out namin mo ba? alam. Na-figure out lang niya mag-isa. Mukhang may pinagmanahan si Ayo. Ang kanyang mga magulang, parehong instructor sa UP Diliman Extension Program sa Pampanga. Paano ho kayo nagkaroon ng anak na henyo? Hindi ko rin po alam. Pero maliit pa lang po siya, sobrang mahilig na po sa numbers. Addition, subtraction. Kasi po nung natuto siyang magbilang, lahat binibilang niya. Yung steps, yung stones na nakikita niya sa playground, yung mga flowers. Natuwa ako nung natutunan niya na yung concept ng positive tsaka negative numbers sa stairs. Pag umaakyat siya, positive. Pag bumababa, negative. How did that make you feel na you have a child gifted in numbers? Nakakatuwa na nakakatakot kasi baka hindi na namin masabayan. Gifted din ang bata sa music at sports. Bago yung math, ang una niyang sinalihang competition actually sa school ay singing competition. Sanay siya ng kumakanta sa harap ng public. Ang bilis niya mag-pick up doon. Like, pag tinuruan mo siya, kuha niya agad. Tama ba? Alam mo daw yung mga statistics ng NBA? Like, what are the stats of Stephen Curry? What was his best game? How many points did he make? 53. 53. But who's your idol? Today, Yeah. the MVP, Kevin Durant. Isa pa raw sa mga pangarap ni Ayo, maging grandmaster sa chess. After 5 ako, tinuruan ako ng mga rules, basic rules ng chess. Tapos sumasali ako sa mga competition, sumali ako sa national, sa Kalakaa. Ako pa lang yung nakagawa ng ganon, 5 years old nakapasok sa Kalakaa. I was so happy. Grade 3 ngayon si Ayo dito sa Balanga Bataan Elementary School. Pero dahil sobra ng advanced ang alam niya sa math, exempted na siya. Since si Ayo ay nabobore sa kanyang grade level, yung kanyang lessons kasi, di ba, advanced na kasi yung bata. So may mga klase siya sa grade 5, grade 4, sa grade 6 na ibang mga subject. Nagsisit-in na nga sa grade 4 at grade 5 science classes. Kahit grade 3 pa lang siya. Grade 3 skills are different from grade 5 skills in science. Medyo mature na po yung namin, yung mga skills namin, na-advance siya sa kanyang learning. Magaling naman po kasi siya, araw-araw po kapag lumilipat po siya dito, panay naman po siya nakakasagot po. Nabibilib din po kami, pero po medyo makulit po. At kada Biyernes, sa UP Diliman naman siya dinadala ng kanyang mga magulang para mag-sit-in sa mga klase ng Advanced Algebra at Calculus. Nagpapakita siya ng interest. And medyo pambihira yun para sa isang 8 years old na nakikita mo yung enthusiasm niya sa lecture na tumatagal ng 1 oras at 15 minuto. Of course, mahirap siya para sa isang 8-year-old kid kasi kinukuha siya ng mga college students na normally 17, 18 years old na. Pero kapag nagtatanong ako sa klase tungkol sa ibang bagay na related dun sa subject, nakakasagot naman siya. Mag-isa pa lang naman siya, so wala kaming pwedeng pagkumparahan. Na-alert na lang nung 5 years old na siya na nag-formal schooling na. Sabi ng teacher, Mami, parang sobrang advanced yata. At ipina-assess nga ni na Mami Melissa si Ayo sa PCGE o Philippine Center for Gifted Education, kung saan ang sumuri sa kanya ang clinical neuropsychologist at tagapagtatag ng PCGE na si Dr. Leticia Ho. Bigay kami ng test for gifted na international ang norms. Kasi usually pag masyadong mataas ang score ng local norms, tinitingnan ko how magkokompara sa international. At talagang may potential siya for giftedness. Lumalabas na napakataas ng kanyang innate ability. Pinanganak ng matalino. So ang kanyang rank doon, 99th percentile. Ibig sabihin, 1% lang ang mas mahusay sa kanya. Tapos lumabas din na may gift siya sa problem solving, working memory. Ang verbal niya, gifted na gifted eh. Pero sa math, sa achievement, talagang lahat mataas.
Nababahala ngayon ang kanyang mga magulang kung hanggang saan nila kayang gabayan ang kanilang anak sa sobrang talino nito. Lalo't sa ngayon pa lang, pangkolehyo na ang kanyang nalalaman. Gayunman, sinisiguro pa rin daw nilang magkaroon ito ng normal na kabataan. Ano nilalaro mo? Habulan. Habulan. Hindi ka mahilig sa gadgets? Tapos taya. Taya. Tayaan. Halika nga. Rare kasi yun na may ganito bang bata. Ang smart niyan, tali-talino, pero normal ho yung ginagawa niyang mga activity. Maaari din naman. Gusto namin maging maranasan niya kung ano yung mga ginagawa ng ibang bata. One gifted child plus 2 supportive parents. Hindi malayong ang katumbas. Isang batang may magandang kinabukasan.